O, yung mga nagsasabi dyan, magpakalma-kalma. Eto, inom muna tayo ng kape para lalo tayong kumalma. Puso mo! Kala ko, alam mo, iba yung basa ko, Jay Guevara eh. Napag ganun ako eh, puso mo! Ano puso? Wala ako nun! Ay, hindi. Ay, sorry, Ian Nunez, hindi po ikaw yon. Hindi po ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Sorry naman. Annalyn Gabilano, high blood ka na! Ay! Nag-aabot din ako mag-live pang kape mo. Kalma lang. Madam Annalyn, kalma lang po ako. Oh, anyway, eto nga ho yun eh. Ana Rot, uy, ang taray mo, may pa 12 months ka pa. Alam mo, yung patungkulo dyan sa PDEA na yan, paulit-ulit na natin sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit may drama na nagaganap pagdating mo dyan sa issue na yan. Kasi alam nyo, hindi ho nakakatulong yung drama na yan. Yung dramang may ilalabas, may teaser, tapos eventually yung video. Akala nyo ba na, kasi yung sinasabi nung iba, Banat bay, masyado naman kayo kasing atat kayong banateros. May tamang panahon yan. Sheila Lawa, salamat po. Shailey Wallace. Eto lang sa akin yan eh. Kung sinasabi ninyong may tamang panahon para ilabas yung video na yan, so ibig sabihin pinaplano ninyo. Kasi ito yung ano eh, Marlon Uy, salamat po. Magkadiretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin niyang tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after 2 years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si VP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang 4 na taon at pwede siyang kumandidato for another 6 years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si Erap nun. Pero tandaan nun natin, nangyari po yan in a very organic way. Hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will not sell to the people. Nung panahon ba ni Erap, nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun. Kaya napatalsik yung tinatawag na 2 years ni Erap. Ibig sabihin po, lahat po yun organic. Kung plinano man, kung we do not know. Kung pinlano man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganung katagal, no one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagets nyo? Kung may plano, Jojo Hugo, salamat po. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ang organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago
organic. Laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? GTV, salamat po. Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon. Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero, nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo, di ba tapos na, nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao, tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else halatang yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya anong labas ngayon nito? Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagpaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba. Which is not. Kaya kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamahalaan ni Marcos at kung sino mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam nyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang presidente. Sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte in private, in public meeting. Yan ang lagi niya sinasabi. Pag kami nag-usap na kaming dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si VP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang ho si Vice President Sara Duterte. Margem Channel, salamat po. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino, napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganon si Pangulong Duterte sa Davao na bangag ang presidente? Because that was gustong palabasin itong mga video na to sa diretsuhin ko na. O eto, bangag. O, may nangyari ba? Wala. Hindi nyo napansin, biglang gumanon si Pangulong Duterte? Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangag ang presidente. O eto na, sasabihin ko na, bangag ang presidente. Razel Silcha, salamat po. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, napakautak na tao niyan. Hindi magsasalita yan ng walang dahilan. Hindi ho yan bibitaw ng mga lengguwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit nga binasag yun? Tama yung sinabi nito isa, fading momentum. Correct. Binasag niya na yung ano. Kasi tandaan ninyo, ang mga Duterte, they are organic. That's why ang followers niyan organic. Hindi mo yan, planuhan nyo ha. Alam mo, wala ni isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger at sinabi, ayusin nyo ha, pagplanuhan nyo yan. Ganito gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos. Let me be clear on that. Kathleen Kikuchi, salamat po. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya kasi alam mo kung ba't niya sinasabi yon?
Kasi nga po, sabi niya, abogado ako eh. I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. Eh anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso mo dyan. Alam niyo kung bakit? Content. Tandaan ninyo, eto, makinig kayo na mabuti ha. Lalong-lalo na yung mga nagkiklaim dyan na kayo ay Christian o kayo ay makadiyos. Ang bansang ito, alam nyo, na nagkiklaim na sobrang Christian, makadiyos, may prosesyon kaliwat kanan, may nagpapaluan pag Holy Week. Pero hindi ho tama yung pinagpaplanuhan ang presidente bumagsak. Hindi ho yan pinaplano. Ang tamang response po dyan, hayaan natin siyang mamuno. Pag may mali, punahin at banatan. Pag may tama, palakpakan. Ngayon, pag umabuso, hindi ho sa tingin ninyo hahayaan na lang ng Diyos yun, maabuso yung kapangyarihan? Hindi ho. Diyos ang gagawa ng paraan para bumagsak yung hari na yan. Magbasa ho kayo ng Biblia. Pinapayagan, pansahin niyo ang Biblia, bakit to ang merong mga haring wicked? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng hari na wicked? Pinabayaan niya yun. Para mag-shine yung katotohanan. Tapos eventually, pag yung wicked na yun sumagad na, nagpapadala lagi ng propeta para sabihin magbago ka. Pag hindi ka nagbago, malalaglag ka dyan sa kinaralagyan mo. Pero hindi ho yung pinagplanuhan ng propeta. Sabi ng propeta, like kapag planuhan natin to, ilalabas kitang video. Ay, sa bagay, wala pang video nun. Kasi nga ho, wag ho natin kakalimutan na hindi ho, meron ho tayong, hindi ho ito pagiging spiritual. Kaya lang, since nagkiklaim na rin naman tayong lahat na Kristiyano tayo, ilagay na natin to. Ilapag na natin. We claim to be Christian but we do not believe Christ. Di ba ho? Ito ilagay na natin. Sino nagupo kay Marcos? Romans 13. Walang iba kung hindi Diyos. Sa tingin nyo kung nakita niyang medyo sablay na talaga at talagang medyo kawawa na ang tao, hindi niya kayang tanggalin yan? In an organic way, gagawa ang paraan ng Diyos para matanggal yung presidente na yan. Naintindihan ho natin? Hindi kailangan pagplanuhan yan. Kailangan medyo meron munang video, meron munang dokumento. May dokumento muna. Tapos i-teaser natin eventually, by June, lalabas na yung video. Kaya nga ako, medyo naririndi-rindi ako dyan sa issue na yan eh. Bakit to? Darating at darating tayo dyan. Hindi nyo na kailangan salsalin yan sa vlog nyo. Unless, gusto nyo ng content. We should focus on real issues in our society. We focus on the real issues. Ano ho yun? Yung palpak na foreign policy ng ating gobyerno? Yung palpak na pamamalakad pagdating sa basic commodities ng ating bayan? Yung palpak na transportation system na nakakasira sa ekonomiya ng Pilipinas? That's the basic. Diyan natin ilabas yung critic natin. Kasi yan, sa pool ang tao. Tinatamaan ng tao dyan, masakit sa tao yan. Gutom ang tao dahil dyan. Hindi yung video. Wala ko silang pakialam dyan sa video na yan.
Nagigits nyo? Ang sa kanila, kalamnan ng tiyan. Eto bang gobyernong to, gumagawa ng paraan para mabusog kami? Eto bang gobyerno na ito, pinagsisilbihan kami pagdating sa health system namin? Eto bang gobyerno na to, ipapahama kami sa China at magkakagera? Yan ang concern ng mga bawat Pilipino. Iyan, Nabi, salamat po. Hindi po yung, anong pakialam namin kung adik ang presidente, sinabi na nga ni Duterte. Sabi ni Duterte, ha? Anong pakialam namin? Hindi, isipin nyo, ha? Ito, ha? Simple. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ilagay nyo sa kukote nyo. Ilagay nyo. Isiksik nyo dyan. Ilagay nyo talaga. Isaksak nyo. Ha? Sinabi na ni Duterte, bangag yung presidente! Ano sabi ng tao? Bangag din naman kami. Pare-pareho kami bangag. Hindi, sagutin niya ka. Hindi ko ba sinabi, alinaw na sinabi ng isang dating presidente? Kita ko si Marcos sa Pidealis. Bangag yan eh. Hanggang ngayon, bangag eh. Ano reaksyon ng tao? Bangag din kami. Kami rin eh. Sama-sama tayong bangag. O, diba? Hindi sagot to. Kaya sa tingin ko may mali eh. May mali dyan eh. Kahit lumabas pa yung lintik na video na wala yan. Okay lang yan. Tagal na yan eh. Noon pa yan eh. Nagbago na yan. O diba? Ganyan na naman ang palusot ng mga tao. Matagal na yan. Noon pa yan. Edited yan. Ano ngayon? Kung cocaine lang naman eh. Di naman niya shabu. Okay lang. Sigurado naman kami ngayon. Di nakita mo. Di ba ho? Oo kayo. Hindi, sagutin nyo ako. Sige. Yung mga yung mga panatiko dyan. Nung vlogger na yan. Sabi nito isa, use your discernment, not your ego mind, banat bay. Do you even know what's discernment is all about? Anong ibig sabihin ng discernment? Tanungin kita. Tanungin natin to si Ana sila Watson. Feeling ko ito eh. Kulto ito nung vlogger eh. Use your discernment, not your ego. Anong ibig sabihin ng discernment? Sagot ka. Pag di mo nasagot yan, Ana sila Watson. Sikat ka na. Sagot ka ha. Use your discernment, not ego. Explain. What is discernment? Andayin natin si Anasila, ha? Pakatugtog muna tayo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Google ka na! Asa na? Ang tagal mo naman mag-Google! Tamo na! Wala ka palang alam eh! Pwede ho ba yung mga hindi ho sanay? Banat bay, kalma ka, huwag ka masyadong galit. Hindi po ako galit. Ang tawag po sa akin, bingi.
Hindi, totoo po. Kaya ako sumisigaw ako. Bingi, kasi para sa mga hindi nakakaalam, explain ko lang ng konti Medyo bingi po talaga ako, kakaliwat kanan. Kasi nga, dati drummer po ako. Ang tagal ko pong nag-drums. Alam nyo, nung panahon ko, ako isa sa pinakamalakas pumalo. Ganun. Ay, iba palang palo yun. Iba palang palo yun. Hindi, totoo po. Nung talaga ako isa sa pinakamalakas pumalo. Kaya nga napansin mula doon sa maliit na earphone, nagpalit ako ng ganito. Kasi nga gusto ko yung sobrang lakas. Pati boses ko, lakas. Ang daming talaga sumisita sa akin. Bakit ba sumisigaw ka? Galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. So, hindi po ako galit, ha? Oh. Hoy, ibang palo yan ba? May ba? Nawala na! Ano na? Ang dami-dami mo sinasabi dyan, paulit-ulit ka. Nung pinansing ka, hindi ka nasasagot. Ay, nako. Anyway, tuloy natin, ha? Anyway, ito. Pakinggan natin. Pakinggan natin itong, since nandito na tayo, pakinggan natin itong Senado. Sinimula nang imbestigahan ng Senado ang pagtatayo ng resort sa mga protected area katulad ng Chocolate Hills sa Bohol. Pero git ng DNR, ina-action na nila ang issue. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Yan ang giit ni Ako Senator po, Raffy patay. Tulfo sa pagdinig ng Senate. Magagalit na naman yung mga kabutas dito. Banat bay, bakit mo naman piniplay yan si Tulfo? Hindi, kasi dalawa lang naman yan eh. Tatotoo lang, dalawa lang naman ang It's either allergic ka kay Tulfo o isa kang pro Tulfo. Yung talagang diehard fanatiko ni Tulfo o di kaya ikaw ay allergic kay Tulfo. Okay? Ganyan lang naman yan eh. Dalawang klase lang ng tao. Allergic o di kaya fanatiko. Ako ho, hindi ko tulad ng sinasabi ko, basahin ang nasa baba. Ano? Ay, may iba pala yung nasa baba. May tuta. Basahin yung nasa baba. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ibig sabihin, hindi ho tayo nakatingin sa tao, nakatingin tayo sa issue. Issue ang pag-usapan natin dito. Issue. Ika nga. Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. Kaugnay ng mga kontrobersyal na pagtatayo ng resort sa ilang protected areas. Ayon sa mga senador, hindi nagagampanan ng Environment Department ang tungkulin nitong protektahan ang kalikasan. Mismong DNR daw kasi ang nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate o Pero alam mo, gusto kong pumunta dyan. Kunwari pa kayo eh. Ayaw namin yan. It destroys the environment. Pero pag binigyan kayo ng free one night dito. Ay, ang ganda dyan. Ang ganda ng kalikasan. ICC sa itinatayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng Nako! mga nagsisirang kalikasan. At the moment, ang dating sa aming lahat, on paper lang tong konsepto ng protection. Walang actual implementation. It's just parang on paper na declared siyang protected pero hindi talaga siya protect. May ilan ding resort sa Mount Apo Natural Park sa Davao City na walang clearance o ECC pero pinagmumulta lang daw ng DNR ng 50,000 pesos ang may-ari ng resort. Hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh. Kasi you've never used that option na i-demolish yung property kasi nga clearly they're already in violation of the law. Ayon sa DNR, ang Protected Area Management Board na binubuo ng mga barangay officials ang nagbibigay ng building permit kaya na itatayo ang mga resort. Pero hindi kumbinsido si Senator Cynthia Villar. ECC, completely DNR yan, ha? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, Alam mo, tuwan-tuwa ako kay Senator Cynthia Villar pagka gigil na gigil eh. Hindi, walang biro. Parang naalala ko nanay ko eh. Pagka, huwag ka kasunod.
Akala mo, tumatay tayo ng pera. Hindi, naalala ko yung nanay kong ganun eh. Pagka nasosobra ng lunch ko, kasi yung lunch ko noon sa high school, pinipirmahan lang tapos babayaran ng magulang sa ending. Para makakuha ako ng mga maraming barkada kasi may gang ako doon. Lahat ng barkada ko, tara kain tayo, bala kung pipirma dyan. Tapos katapusan na, kinakabahan na ako. Sasabihin ng nanay ko, bakit ang mahal nito? Magkano itong kinain mo? Nasa 5-star ka ba? Tapos nanggigigil na yan. Kala mo kasi tumatay tayo ng pera. Alam mo, Boss Randel, noon pa lang, mahilig na ako manlibre. Kahit hindi ko pera, pinanlilibre ko eh. Sali ang DNR. Ulitin natin, yung gigil ni DNR yan, ha? Ah. So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. Tingnan mo? Pwede nyo pa Sa sobrang gigil ni Senator Cynthia, tuwan-tuwa si Rapi Tulfo eh. Sabi niya, ako yan eh. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako yan. Tingnan niyo si Senator Rapi Tulfo ah. Nakatingin siya kay Senator Cynthia eh. DNR yan, ha? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Oh. Pag nag-issue ng Oh. ECC, Di ba napasmile? Nakita nyo, nag-smile. Hindi, pansinin ninyo. Akala nyo, observant din ako. Una, yan ang itsura ni Tulfo. Nung una, malungkot, parang tinitingnan niya, ano ba sasabihin nito. Tapos nung nakita niya ng gigigil na to, anto si Tulfo. DNR yan, ha? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. Tonto si Senator Rapi, sabi niya, tinalo ko nun ah. Di ba? Lupit eh. Tama naman. Ito, tungkol sa issue, nagpapalusot kasi itong DENR. Kasi ang problema dyan, nagtuturoan sila kasi sinasabi nila yung iis, nasa ilalim naman ng DENR yun. Di ba? Ngayon, ito problema. Ang sinisisi na naman ng DENR, itong sekretary, ewan ko ba sino ba itong sekretary na to? Hindi ko, never heard itong sekretary na to. Itong sekretary na to, sinisisi na yung nasa baba, tapos sisisihin pa yung nakaraan. Puro sisi. Pwede nyo pa ipalusot yung PAMBI, may local government to, but ECC kayo lang yan. Walang nag-i-issue ng ECC kundi ang DNR. So kasalanan niya ng DNR. Para sa mga senador, nagtuturuan at naghuhugas kamay ang DNR sa issue. Sabi naman ni Senator Rapi, ako naman. Mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakala, sinabi niyo po, Secretary Loizaga, it was before your term, okay? Sige, granting gano'n na nga. Now, ikaw na nakaupo at alam mo may mga violation, corrected. Yon! Alam mo, that's a perfect. Sa akin ha, issue tayo, issue. Hindi si Tulfo, issue. O yung mga allergic kay Tulfo, makinig muna mga allergic. Mga allergic kay Tulfo. Makinig muna kayo ha, issue muna tayo, issue. Issue. Tama yung sinabi niya eh. Bakit? Sinasabi kasi nung taga-DNR, sekretary, hindi ko po panahon yan. Panahon nung nakaraan. Tama yung sinabi ni Tulfo. Tama na yung sisi dun sa nakaraan. Kayo na yung nakaupo. Kayo ang gumawa ng paraan. Hindi porket nakaraan yan, okay na yan. Ano ngayon kung nakaraan na binigyan sila ng permit? Ikaw na nakaupo ngayon. Tingnan mo ngayon kung i-review mo yung mga nabigyan ng permit at bakit ganito nangyari. Ikaw na ngayon eh. Yung mga allergic kay Tulfo. Alam mo kung bakit? Yan lagi kasi ang palusot ng mga ensimada vlogger. Yan ang mga palusot ng mga tangang pulpul na vlogger ng sumusuporta dito sa administrasyon na to. Laging sinasabi niya, nakaraan yan. Mga tarantado pala kayo. Kung ayaw ninyo, nasisihin kayo, di bumaba na lang kayo sa posisyon, pababain nyo yung mga sekretary sa posisyon. Kasi na yan eh. Ikaw na pinalit eh. Diba? Pwede mo ba sabihin sa jowa mo?
Porket yung jowa mo, ang daming drama sa buhay. Sasabihin mo, hindi naman ako yan eh. Bakit ba ako ang pinagdududahan mo? Yung ex-boyfriend mo nanloko sa'yo, hindi ako. Eh sinabi mong mahal mo yung jowa mo eh. So ibig sabihin, kahit yung mga baggage niya, yung mga problema niya, dapat mong tulungan at intindihin kasi ikaw na jowa ngayon eh. Alam naman ang sisi pa rin, kasi yung ex mo, ginago ka eh. O kasalanan ng ex mo. Hindi ganun yun. Intindihin mo na siya ngayon kasi nga ikaw na jowa. Tama, mali. Tama yung punto ni Tulfo dito. Ang ganda nung punto ni Tulfo dito eh. Oh, mga allergic. Pasok! It was before your term, okay? Sige, granting gano'n na nga. Now, ikaw na nakaupo at alam mo may mga violation, correct it. Don't blame other people. Don't blame the previous administration. Correct! Perfect! Tama na. Tanungin ko kayo, yung mga allergic kay Tulfo, mali ho ba ito? O tama? Imagine natin hindi si Tulfo yan ha. Kung wari si Banat ba yan? Kasi yung iba dyan, pagka si Tulfo na kagad, kahit ano na sabihin ni Tulfo, mga allergic kay Tulfo, mali yan. Di ba si Libayan, allergic kay Tulfo yan eh. Porke talunan kay Tulfo. Di ba? Itinanggi naman ito ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Anya, pinaiimbestigahan na nila ang mga illegal na resort at pinasuspindi na niya ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. And we are acknowledging also the possible gaps in our implementation, having seen that in fact these structures were erected. Even if this... Alam mo, napakasimple lang naman yan. Do not give permit. Tapos ang usapan. The local government now has the right to cease, to stop that operation or that resort or whatsoever kung ano man yung ginagawa doon. Kasi hindi nyo nabigyan ng permit. Simple lang naman eh. Lahat, alam nyo ba lahat yan dumadaan sa national? Kaya nga ho tayo may apakahirap po, di ba? Meron pa nga yan, yung health permit, may mga ganun pa. Since yan environment, dumadaan yan sa DENR. Tapos ang palusot mo lang, there's a gap on the law. Nakita mo ng mali, wag mo nang bigyan ng permit, tapos ang usapan. Di ba? Ang dami pa nating palusot. are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi raw kasi lubos na naiintindihan ng barangay officials ang implikasyon ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataon ng mga resort owner na magpaliwanag sa susunod na pagdinig ng Senate Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Papuntahin nyo ako dyan. Magbablog ako. Sabi nitong isa, BP Lenny kami, ba't nanonood ka dito? Alam mo naman, allergic ako dyan. Allergic ako sa epal. Allergic ako sa walang alam. Allergic ako sa bobo. Oh, di ba? Oh, iba naman. Oh, ito naman. The next performance will start momentarily.